times that the holy body of Jesus Christ, Yes. amen, shed blood for us. Amen. Oo, Pitong tama. beses. Oo, tama. Oo, may mga Oh, pinag-usapan yan. oo. Sa atin pong pagpapatuloy unang-una, amen, Jesus supreme sweet blood, sweet turned to blood, yung kanya pong pawis, kung atin pong babasahin ay naging dugo. Sa Book of Luke yun. 22:44, kasi basa nga, Pastor. Lucas 22, versikulo 44, Okay. Jesus supreme sweet turned to blood. Okay, 22. 44. Ito yung siya nananalangin, ano? Sabi dito, dala ng matinding hinagpis, siya'y nanalangin na lalong taimtim at pumatak sa lupa ang kanyang pawis na parang malalaking patak ng dugo. Amen. So, yun po yung una. Sabi ng atin pong banal na kasulatan na basa sa Tagalog version, amen, sa Lucas 22:44, the first shedding of blood is the beginning of mankind's redemption from sin. Ito po yung una. Ito po yung beginning na re-redeem yung kasalanan po ng mundo sa pamamagitan ng dugo ng ating pong Panginoon. And first blood that was shed, amen, ng siya pong nanalangin sa libro po ng Lucas 22:44, yung kanya pong pawis ay naging dugo. Amen. Napakabuti ng ating pong Diyos. Wow. At pangalawa po, Jesus faultless back drawn blood as he was flogged. Yung kanya pong likod, mga kapatid, ay habang siya sinasaplit, ay tumilamsik po yung dugo sa Matthew 27:26, Pastor Marvin. Jesus paid, amen, for our healing. Hallelujah, from all diseases. Matthew chapter 27:26. 7:26. Amen. Matthew 27, versikulo Sabi mo dito, 26. pinalaya nga ni Pilato si Barabas at pinahagupit naman si Jesus. Pagkatapos, Aray ko. ibinigay siya sa kanila upang ipako sa krus. Oh, grabe no. Actually, Pastor, meron po, tama, alam nyo, yes. po tayo nagkaroon po ng research sa bagay na ito. Mm-mm. Alam nyo po ba, mga kaibigan, according ho sa tradition ho ng mga Romano, alam niyo po ba yung mga naghahampas ng mga Roman soldier ay bihasa ho sila kung saan yung mga vital points. Vital points. Oo. Saka according to study, nung mga panahon pa lang hinahagupit ito, halos lumabas ang kidney ng Panginoong Jesucristo sa likudan. So, totoo po yung sinabi na sa Book of Isaiah na prophecy na ang makakita sa kanya magagadla dahil hindi siya magitsurang tao. Wasak na wasak ang Panginoong Jesucristo. Wala nang itsura. Yung tao pag ganun, hinagupit ng ganun. Halos lumabas ang lamang loob ng ating Panginoong Jesucristo, mga kapatid. Para ikaw na nakikinig sa mga oras na to, ay makasama lamang po tayo ng Panginoong Jesucristo. Hallelujah. Siya ay sobra ho, makikita ho nga natin according to study, ang kanyang kidney ay, at siya ay, kung makikita natin sa Isaiah chapter 1, na prophesies na doon na mula ulo hanggang talampakan Jesus was contaminate ang kanyang katawan, no? Kasi nga yung piece na yun, di ba, Pastor? Oo, mga laman. Mga tilamsik, mga malilit. Tapos yung fist na yon, nung bumabagsak ang Panginoong Jesucristo, siyempre madumi yun. Tumatama sa kanyang, so agasam dito yung panagayat ni Apo King Kangagding din. Hallelujah. Grabe talaga. Did it for you and for me. Yes. My friend. Amen. So yun po, mga kapatid, Jesus paid for our healing from all diseases. Bakit po, Pastor, mga kapatid, na ganun? It is because for our healing. Kaya po natin nababasa rin sa salita ng Diyos, for with His stripes we are healed. Kaya mga kapatid, kung ikaw man ay may karamdaman sa oras na ito, manalangin ka sa Panginoon. Kaya kang gamutin ng Panginoon. Kung sumuko na ang doktor sa iyo, marami po tayong testimonies na nakikita. Actually, meron pong gustong mag-testify dito na isang listeners po natin na cancer survivor. Amen. Pero
this program is designed for the sharing of God's Word. Ang dami pong gustong pumunta rito, my guests, pero tatlo na kami rito, tapos kulang yung oras. Ay, pag-pray natin na magkaroon ng tilaok, extension. Tilaok, testimony time. Bahagi. Yun. Hintayin ninyo ang Patotoo. Ayan, tilaok, patotoo portion. We are praying also for another program na will entitled Tugun. Tugun. T-U-G-U-N. Parang God's answer prayer. Ganda. Pag-pray ho. Praise God. Tatlong tugon. Pwede. At kidding aside, let's continue. Praise the Lord. So Jesus prayed for our healing from all diseases. Amen. Sa Isaiah 53:5. But before that, basahin po natin ito. Jesus' holy body bleed inside while being beaten and bruised outside. Yung sinabi, in-explain ni Pastor Marvin na eksperto po yung mga Roman soldiers sa paghagupit po ng kanila pong mga latigo o mga patid ay alam nila kung saan kapatatamaan. Saka according to Roman, alam niyo po ba yung kanilang studies shows, ang pagpatbata may hook po yun. Kaya kapag hinampas sa katawan mo, sasama yung balat. Talagang ngay maukisan tada nga ro kas lahok na nga day. Sa banit, kumbaga na maliliit. Sasama yung laman kaya laman loob. Grabe. Ayon sa ang laman loob ng Panginoong Jesucristo ay halos lumabas na. Wasak na wasak ang Panginoong Jesucristo. Ang rason ko doon ay para po sa ating healing. Mayroon pong significance yung mga dugo na lumabas. Mga laman niyang nawasak. It is for the healing of our physical illnesses. Amen. Amen. And even our spiritual illnesses. So Jesus' holy body, number 3, bled inside while being beaten and bruised outside. Yung unang-una po kung atin pong babalikan ay ang kanya pong jelingot na, the sweat, yung pawis. Yung pawis niya ay naging dugo. Pangalawa po ay na-drain po blood na habang siya po hinahagupit. Yes. At pangatlo po na nag-shed siya ng blood is, amen, while being beaten and bruised outside. He bleed inside, yung sinasabi mo na yung pati kidney, pati lahat na ng kanyang lamang loob ay grabe dumugo. Amen. Pakibasa, Pastor, sa Isaiah chapter 53 verse 4. 5. Sabi dito, ngunit sa ating mga kasalanan, hallelujah, siya ay binugbog dahil sa pahirap na dinanas niya at sa mga hampas na kanyang tinanggap. Amen. So because of Jesus bleeding inside his body, we can plead for internal healing. Yes. For this inside of us, our internal pain and suffering. So tayo po mga kapatid, sa mga umaging ito, maaaring may nararamdaman ka na pain. Amen. Hallelujah. Yes. He is the pain taker. Amen. He did it once and for all at the cross of Calvary. When you are in prison of the sin that easily besets you, amen, papalayain ka ng Panginoon. Wow, hallelujah. Sabi nga dito, Pastor, tuturuan ka ng Panginoon, yes. ngunit dahil sa ating mga kasalanan siya binugbog, tayo ay gumaling dahil sa pahirap na kanyang dinanas. Mapapansin ho natin, sa una pa lang, kung maiintindihan ho natin si Jesus, sa matinding kanyang ang paling Panginoon Jesucristo during that time, talagang sabi niya nga, Father, kung if this cup pwede mong tanggal, ibig pass from sabihin, me, talagang yung pagiging manalangin siya. Ibig sabihin, every time na tayo napipressure, may psychological na nararanasan tayo. There's a blood. Amen. Nevertheless, sabi niya, let this cup pass from me. Nevertheless, let your will be done and not mine. Amen. Tapos po, kasi sa sakit na sa hirap na, sa kanyang laman ay hindi niya kaya. At sa atin din mo mga kapatid, hindi po natin kaya kung wala ang Panginoon. Amen. Hallelujah. So yun pong pangatlo, na Jesus shed his blood. And another one, number 4, Jesus endured a barbed crown of thorns that pierced and blooded his precious head. Nung putungan siya ng kurunang tinik, Matthew 27 and 29. Amen. Ikaw ba yung lagyan ka ng barbed wire sa ulo mo? Yung pa nga magkakabit ka ng barbed wire, tapos
masagi lang yung kamay mo. Sobra ng mahapdi, nakirot sa ulo pa. Saka hinampas yun. Kung titignan Oo. natin, hinampas yun. Hindi naman dahan-dahan Oo. nilagay, no? Very brutal ang ginawa sa atin pong Panginoon. Matthew 27 and 29, Pastor Marvin. 27:29. Yes, sa libro po ni Matthew. Okay, sabi ho dito, kumuha sila ng matinik na baging, ginawa itong korona at pinatong sa kanya. Pagkatapos, pinahawak sa kanyang kanang kamay ang isang tangkay na tambo. Siya ay niluhod-luhuran nila at kinutya ng ganito, mabuhay ang hari ng mga Hudyo. Grabe, no? Pinagsalitaan pa ng ano. Tapos kung sa 30,